Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyo lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea. So usually, kapag ikaw ay nagte-trade and scalp sa Forex or crypto, gamit kunyari yung XM Global o something similar na broker kagaya ng XM Global, mapapansin nyo yung portfolio nyo pag nag-XM ka, may makikita kang siyempre balance, teka, makikita mo yung balance, equity, margin, free margin, margin level. Bukod pa dyan, dapat tantuin mo na maigi yung paggamit ng leverage at ng lot size. So, napaka-importante na dapat tunay mong natanto ano ang use and purpose benefits ng leverage. Ano ang use, purpose, benefits. At kung paano nga ba literally ginagamit sa matinong paraan o sa wastong paraan itong leverage. Dapat marunong kang gumamit kung anong klaseng leverage lang ba ang dapat mong ginagamit bilang day trader and scalper. Bukod pa dyan, dapat matutunan mo ng maigi yung tamang lot sizing. Diba? Example na lang bilang scalper. Scalper o day trader. Kung malaki ang fluctuation ng kung anong klaseng binabanata mo, kung malaki ang nagsisilbing fluctuation ng kung anong binabanata mo, 5 to 10 lot lang, okay na. Pero kapag maliit ang nagsisilbing fluctuation ng kahit anong klaseng binabanata mo, kulelat na tayaan mo dapat 10 lot, pero mas ideal yung 20 lot starting point papunta sa 50 to 100 lot kapag maliit ang fluctuation. Kapag maliit ang fluctuation, kulelat 20 lot papuntang 100 lot. Tapos yung time frame na pagbabasihan batayan mo 1 minute to 5 minute, maximum 15 minute. Huwag mo nang isipin yung longer time frame since maliit lang yung fluctuation. Ibig sabihin between 1 pips up to 5 pips lang ang iisipin mong kitaan. Kagaya ng example dito. Kung maliit ang fluctuation, pagdating sa usapang leverage, as day trader scalper, ang recommended na leverage rate at least 500. Bakit? 500 leverage. Tumaya ka ng 1.2500. Okay? Tumira ka ng 50 lot. Mag-fluctuate ito ng 1. Magkano ba pagkaabot natin? 1.25, 1.2505. Pag nag-fluctuate ng ganyan yung presyo, makikita ngayon natin dito 5 pips, tama ng $25. Pwede mong kitain yan within 5 minutes lamang. Maximum 15 minutes. Yang $25. AKA pambobong kita. Sa taya ang 50 lot. At syempre, tingin yan, kung nag 100 lot ka, $50 ang kita mo. Sa banatang 100 lot,
pang bobong kita, kung tutusin ay $50. $50 pambobong kita. Yung pangtangang kita mo dyan, yung pangtangang kita mo per trade is $100. Kapag maliit yung fluctuation. Pero kung malaki ang fluctuation, bumabanat ka ng 100 lot. Kung malaki ang fluctuation, magsisilbing pambobo to pangtangang kita mo, iba yung value. Pambobong kita mo sa malaki ang fluctuation ng 100 lot na tirahan, $100. Pangtangang kita mo, $200. Basta't malaki ang fluctuation. Sa 100 lot na tayaan, sa malaki ang fluctuation. Kung maliit ang fluctuation, 1 pip to 5 pips lang, maximum swerte na jackpot ng manalo ka ng 10 pips para panalunin mo between $50 to $100 pambobo to pangtangang kita sa banatang 100 lot. Pero kagaya nga nasasabi ko, kung napakalaki ng fluctuation, ang 100 lot, magsisilbing pambobong kita mo 200, pangtangang kita pambobong kita mo 100, pangtangang kita mo 200. Ngayon kung halimbawa pampobre yung kapital mo, halimbawa na lang pampobre ang kapital mo, ganito yung technique kung pampobre lang ang kitaan mo, kapital mo. Sabihin na natin ang kapital mo ay ranging $100 to $200. Kung titignan ngayon natin dito, ito, pinandedemo ko pang public month o sa may masterclass. Kung titignan ngayon natin dito, history. Hindi natin makita history dito. Teka, parang hindi ko yata makita yung history natin dito, magkano mga pinagkikita at talo. So may kita ngayon natin $21, $12, $10, $9, $4, $4, $3, tapos negative ng almost $5. Puta, mas marami yung panalo kesa sa talo. Lahat yan pang bong kita. At lahat ng pinagte-trade ko dyan, panay GBP. Isa lang yung talo o nanalo ako sa may BTC. Ito, BTC, panalo ko ng $21. Pero sa may GBP, puta, ranging from $4 to $10 ang kitaan. Mga pambobong kita lang. Sige, simulan natin. 12 plus 10, 22. Plus 9, edi 31. Plus 5 dito, edi 36. Diba? 36. Tapos 4, edi 40 na. Tapos dito 3 o 4. Na-guess nyo? Puta, $40. Mga pambobong kita lang. Tapos ano pa mapapansin natin dito? Ilan lasas lang laging tinitira ko? 5 lot. Magkano ko binili para manalo ng $12? Binili ko sa 127.15 ang nagsilbing average ko. Nabenta sa halagang magkano? 127.43. 127.43. So, kung isipin mo 127.43 minus yung pagkakabili ko 127.15. Anak ng puta, laki ng ang laki ng pips.
So, magsasubtract tayo dito. So, this is gotta be 8. Tapos, ito 3, edi 28 pips. 28 pips times 5,000 na volume. So, pag kinumpute ngayon natin yung 28 pips sa 5,000 na volume, 28 pips sa 5,000 na volume, magkano suma total? 28 pips times 5,000 na volume. Yung rough estimation nito, kung 28 pips mismo, rough estimation nasa $14. Pero ang teka, double check natin kasi ito daw 27 10 ano pala yun, 10 lot, hindi 5 lot. So kung 10 lot pala yun, nakalagay dito nabili daw ng 10 lot yung GBP sa 127.15, tapos nabenta sa 127 lang pala. Okay, so baguhin ngayon natin ito. Baguhin natin. Sell, buy. Nabenta daw sa 1.2727. Nabili ko daw sa 127. Ulit natin. 127.15. So 2, 1. So panalo tayo ng 12 pips times yung 10 lot, which is 10,000 na volume yan. Suma total ngayon yan, ang total kita daw 12 pips, edi $12. Kaya suma total, etong kita $12.30 since nabili ko siya ng 127.15.2, nabenta ko ng 127.27.5, kaya may extra 30 cents. Pero suma total sa 12 pips, ang 10 lot, which is 10,000 na volume o unit, is $20 at $12 nakita. So na-guess nyo, malaki yung naging fluctuation, kaya malaki naging kita. Na-guess nyo? Malaki naging fluctuation, malaki yung taya, 10 lot, malaking kita. Ngayon dito naman, $9 daw yung kita, 960, habang ang last size na taya ko lang ay 5 lot. Pero this time, sa 5 lot, ito, $9 na 960 na kita, ang taya ko daw doon ay 5 lot sa 127.08. Yan yung buy. At yung pagkaka-sell ko daw, nabenta ko siya sa 1.27 pala to. 27 something. 27.7. So malaki kita dito. Ito magiging 9 pips. Diba? Lumalabas magiging 9 pips. So 9 pips times sa 5,000 na volume o unit. Teka, parang mali yata ito 27. Ang tama naman pala dito. 27.08. So ito dapat yon. So around 9 pips lang ang kita rito. Teka, parang mali yata yung computation dito. Tingnan nga natin sa Repa Pips Calculator. Okay, buksan natin yung Repa Pips Calculator natin. Ano ba naman yun? Ba't hindi? Ayan. Okay. Nabili daw natin ng 127.08. 127. Teka. Double check natin. 127.085. Teka, parang mali. Pinakalangan yata natin ano to. Liitan yan.
127. Teka, saan ko ba nakita yan? Teka lang 085 na benta daw sa halagang 127.05, 127.27, 127.27.7, 500 leverage ang gamit ko dyan, 5 lot. Panalo tayo ng $9.60, $9.60 din sa tayang 5 lot 127.085 na benta sa 127.27.7. At ito lang nga yan. Ito yung buy, ito yung pagkakasell, 5 lot, panalo ng 960. Pambobong kita. Na-guess nyo? So napaka-importante talaga na marunong kang gumamit. Marunong ka dapat gumamit ng leverage. Dapat tunay mo natatanto yung tamang paggamit ng leverage. So usually, kung naka 500 leverage ka, ang $100 mong kapital, huwag kang mangangas ng 10 lot agad, 20 lot agad, pataas. Huwag kang titira ng ganyan. Kung limited lang yung capital mo, katulad nito, pang pobre na capital, edi pang mahirap. Lot size lang ang tayaan mo. 1 to 5 lot max na. Grabe na, risky nang mag-trade and scalp ka $100 na capital sa total lot size na 10 lot. Ang 5 lot ay equivalent into 5,000 na volume. Ang 10 lot ay equivalent into 10,000 na volume. 10 pips times 10 lot, $10. Nai-guess mo? Sa kada 1 pip, panalo ka ng $1. Parang katulad lang naman ito ng stock market. Kung paano magbibilang. Sa stock market, nakabili ka ng 1 peso. Nag-appreciate siya ng 1 peso and 10 cents. Tapos nagkataon may 10,000 shares ka. Eh di syempre, 10 cents times 10,000 shares is 1,000 pesos. So, ganun lang din sa Forex. Diba? Manalo ka ng 10 pips. Ita-times natin sa 10 lot, equivalent ay 10k unit or volume. Teka, 10 lot lang pa yan. So, magiging sagot $10. Na-guess nyo? Manalo lang kayo ng ganyan, naka 10 lot ka, $10 ang kita. Sa Forex mismo, sa stock market versus Forex, ganito mo lang naman kasi dapat iisipin yan. Ganito lang dapat iisipin yan. Ito ang stock market. Sa stock market, may sinasabing shares. Yung shares equivalent into volume. Share ay volume. Sa stock market, may tinatawag na board lot. Na-guess nyo? Board lot. So ngayon, kung isipin natin ito sa Forex,
Etong sa stock market na number of shares ay unit or considered volume. Etong board lot sa Forex, ito yung nagsasabing lot size. Gets nyo? Yan ang nagsasabi ng lot size. So, ang goal mo sa may Forex, mas maramihang unit or volume o mas malaking lot size. Kapag naka 500 leverage ka, ang one lot na ganito equivalent into 1,000 na volume o unit. Kaya kapag may 10 lot ka ngayon, that's considered 10,000 na volume o unit. So, the more na manalo ka ng 10 pips, naka 10,000 ka na volume o unit, $10 agad yun. Pag sa stock market, manalo ka ng 10 cents sa 10,000 shares, 1,000 agad yun. Gets nyo? So, dapat, napaka-importante, yun nga, malaman ninyo yung wastong pag-iintindi, pag-uunawa, tamang paggamit ng leverage rate, wastong pagbibili, pagkakasa ng lot size. Ito, sa may masterclass ko, tinuturo ko mismo. Ano ang dapat mong iisipin? Isa sa talaga, katulad nito, balance versus equity versus margin versus pre-margin versus margin level. Dapat tunay mo natatanto ano ang purpose, ba't kinakailangan mo maintindihan, maunawa, ma-master, paano mo siya iintindihin bukod sa leverage at saka yung lot size. Katulad na lang nito, makita natin sa Repapips calculator na aking develop pang Android mobile. Kung $100 ang capital ko, 500 leverage ang gamit mo, tumira ka ng 10 lot sa presyong 1.25 kunyari, tapos nabenta mo ng 1.2530. Pag kinumpit natin yan, panalo daw tayo ng magkano? Panalo daw tayo ng 30 pips. Yung lot size natin 10,000 na volume. So i-multiply mo ngayon 30 pips times 10,000 na volume, which is 10 lot. Suma total nun $30 ang kita. At ito nga yung profits. Sa gamit mong leverage na 500. Ang tanong ngayon, paano mo ngayon iintindihin itong margin, itong pre-margin, margin level? Geto lang yan eh. Etong margin, deposit sa iyong posisyon. Pre-margin, buying power buffer pan mo yan. Margin level ay nagsisilbing porsentuhan ng ilang porsyento pa ng kabuang kapital mo ang pwedeng isugal. Sa pamagitan nito, mas malalaman mo kailan ka tatamaan ng margin call versus sa liquidation. Tamaan ang margin call mo kapag 50% ng kapital mo ang natitira. Tamaan ka ng liquidation kapag 80% ng kapital mo ang natitira. Totally, liquidated ka na, sunog na ang pera mo. So maraming pasikot-sikot o dapat nyong matanto paano ang tamang pagbabasa nitong lahat na to para ma-maximize nyo yung kitaan. Bilang day trader scalper, kay crypto man o forex yung binabanatan mo. Neges yung mga Repapips.
So may kita ngayon natin, itong Repa Pips calculator ko ay well-developed ko to. Siyempre, alam niyo na, years of experience sa stocks, forex, crypto, trading, shit. May kita ngayon natin dito, meron tayong account ledger trading tools. Kung mananalo ka ng $40 per day, 1 week mo 200, 1 month mo 800. Sa loob ng pesos, puta, 1 month mo 44,000. Ngayon, i-compute, calculate mo dito. What if, kung nanalo ka ng $100, nanalo ka ng $30, $20 per day, is either way. Tapos, conversion ko sa pesos, 56 pack. O, yan. May kita na agad natin yung suma total. Pwede mo maging yaman per month. Pwede mo maging yaman per year. Pwede mo maging yaman sa loob ng 5 years sa kaka-day trade and scalp. Which is ang basehan pa tayo, manalo ka ng $100 per day. Is either way, tangina, kahit dito ko na lang sa $40 per day. 56 conversion na lang. Ang pwede mong maging yaman per month. Maging yaman per year. Maging yaman sa 5 years. Kesa tsumo pa ka ng boss. Manghimod ka ng puwet ng customer ng boss mo. Gets nyo? Kaya marami nagpapakamatay para matutunan kunyari ito. Ngayon, may kita kayo natin dito sa Repa Pips calculator. Meron din tayo dito na nagsasabing leverage trading tool. 500 leverage ang gamit mo ng hingi ng background ko. Tapos, capital mo, $100. Sabihin na lang natin, nabili mo ng 1.25 per lot. Pag kinumpit ngayon natin dyan, sinasabi na agad sa'yo dito, way in advance. Sinasabi sa'yo, way in advance na keso. Ang $100 mong kapital, ika 100%, total lot size na mabibili niyan sa ultra low micro account o micro account, suma total na 100% na mabibili ng lot size ay nasa 40 lot. Ika 100%. At meron ding measurement dito na kesyo, ika 50% ng kabang kapital mong $100, tas considered 20 lot lang ang dapat mong binibili. Pero katulad ng tinuturo sa may masterclass, kung palagong pepot lang ang kapital mo, dito ka lang sa 20% ng kabang kapital mo. So, ibig sabihin, ito yung 100%, ito yung 50%, pero dapat ini-aim mong titirahin 20% lang ng kabang kapital mo ang isusugal. Bakit kaya ganon? Simple lang. Bakit kaya around 20% ng kabang kapital mong $100? $100 capital. 20% risk. Kapag nag-against sa'yo ang presyo ng around 30%, ito, tsaka ito, margin call ang aabutin mo. Ngayon, kapag tumira ka naman ng mas mataas sa 20% ng kabang kapital mo, example, tanginang yan, 50% ang naging risk mo. 50%. Mag-against lang sa'yo ang presyo sa around 30%. Ito, tsaka ito is 80% liquidation na nga abutin mo, lintek. Sana i-guess nyo. Ngayon, damo na, $100 lang ang kapital mo. Damo na, $100 lang ang kapital mo. At naging risk mo lang, o nire-risk is sinusugal mo lang, between 5% to 10%. Imagine mo ito. Imagine mo ito. Kung nire-risk mo lang 5 to 10%.
kung nire-raise mo lang 5 to 10% ng kabuang kapital mo, $100, 5% to 10% risk. Pag sa 5%, kinakailangan mag-against sa'yo yung presyo ng around 45% margin call. Yan ang aabutin. Pag sa 10%, kinakailangan mag-depreciate, mag-against sa'yo ang presyo ng around 40%. Saka ka lang tatama ng margin call. Di ba ang layo ng peligro versus nag 20%, lalo na 50% ka. Sa 5% man, o 10%, malayong mangyari sa iyo ang liquidation, pagkakalusaw ng pera mo. So mapapansin ngayon natin sa Alexoser Repa Pips Calculator, sabi daw, kung bumili ka, o yung capital mo, $100, nabili mo sa 1.25 per lot. Mama-margin call ka lang kapag yung binili mong 125, bumagsak sa 124.37. At ma-liquidate ka yung 125 mong binili kapag pumalo na ang presyo sa 124, which is 80% ng kabuang capital mo ang sumatotal na naging depreciation or whatever. Na-guess nyo, tinama yung 80% na threshold, liquidated ka na. Tinamaan itong 125, bumagsak sa 124.37, tinamaan yung 50% ng kabang kapital mo, margin call ka lang. Hindi ka pa masusunog, hindi ka pa malalakad. Para katulad sa stock market, hindi ka pa mananalo, lalong hindi ka patalo, kundi ka tangang bobong nagbebenta ng paloko. So ngayon, ilan sa mga lesson sa pakanton na ito, how to avoid any kind of risk, how to avoid margin call and liquidation. I-make sure mo lang, huwag kang umabot na 50% ng kabuang kapital mo nang hindi ka tamaan ng margin call. I-make sure mong iwasan mo ang 80% ng kabuang kapital mo para hindi ka ma-liquidate. Para maiwasan mo yung katangang kabobohan na yan, gamitin mo ng wasto ng maayos yung paggamit ng leverage rate at saka wastong lot sizing. Gets? Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Nakiki-apple buraut ka lang sa video na to, galingan mo na. Huwag kang basta mag-jump in lang sa trading, scalping, sa forex, crypto, tapos nang lamputan, hindi mo pa kayang, alam niyo, hindi mo pa naarmasan ng maigi sarili mo about real wide and deep knowledge sa trading scalp. Huwag ka muna mangangas na mag-trading scalp ng whatever siya, tapos mga gasam ka, $100 per take. Eh kung walang laman yung kukote mo kahit kailan, hindi mo tatama $100 per take. Puta, baka nga $40 per take, bahirap ang pasayo since wala kang much knowledge. So na-guess nyo, doon babagsak yung idea kung bakit kinakailangan yun ng mentor, advisor, o magdaan sa formal training sa kusinong Ponce Pilatong guro na gaya ko, whatever. Importante yun para may isa talaga yung whatever shit na hinahangad yung kitaan o pagyaman sa crypto trading, forex trading ko, no. Guess nyo, parang awa sa sarili, mag-value ng time.